Magandang gabi mga kabukid. So, balita ngayon sa social media. Dahil patindi na patindi yung panunuhol ng mga team Abaluslos. Talagang mga los-los, oh. Gumagawa talaga ng paraan, nanunuhol sa mga QJC members para ituro lang si Pastor Kibuloy. Tingnan natin yung mga pitik ni Atty. Sal Panilo dahil yung mga ginagawa nila talagang binubulsa yung mga intelligence funds. So, banat, Atty. Harry Roque, banatan mo na. Sinusuhulan mo yung mga nandyan sa Kingdom of Jesus Christ para isuplong ang kanilang religious leader. Nako, kayo talaga. Just do your homework. So, hindi talaga to nagtatrabaho yung yung nasa tropa ni Abaluslos. Tingnan mo, hindi nila makaya sa kanilang intelligence funds. Nanuhol pa. Gumamit pa ng mga private donors. Sana yung pera ng bayan, baka binulsa nyo na, ha? O, di ba? Huli kayo dyan. Kay Atty. Sal Panilo. Po masasabi po ninyo, sir, doon sa anunsyo ni DILG Secretary Benner Abalos na magbibigay raw ng 10 million pesos na reward money para po sa sino man makapagbibigay ng impormasyon para maituro ang kinaroroonan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung yung 10 million na yan, ginagastos nyo para sa mga kababayan natin, hindi maganda. Tama ka, Atty. Sal. Dapat pinagastos na lang yan para sa ating kababayan. Ang daming problema. Bakit focus na focus ba talaga sila kay Pastor Kibuloy? Tsaka hindi naman problema si Pastor Kibuloy. Hindi naman yan natin makakain. Ang mahal-mahal ng mga bilihin. Ano ba naman talaga itong mga timbangag? Tambayuda Nation. God. Unang-una, akala ko ba may intelligence kayo? Di ba? Sinalakay nyo pa nga eh. Ano na nangyari sa intelligence nyo? Hindi ba? Tama ka, Atty. Sal. Nasaan na yung intelligence funds nila? Baka nasa bulsa na. Saan naman pupunta si Pastor? Wala naman pupuntahan yun. Wala naman sa abroad. Hindi naman lumalabas yan sa lugar na yan. Hindi. Bakit pa kayo kailangan mag-gano ng 10 million? Ibig sabihin yan, sinusuhulan mo yung mga nandyan sa Kingdom of Jesus Christ para isuplong ang kanilang religious leader. Nako, kayo talaga. Just do your homework. Sir, many are saying na lumalabas na obsession ito sa part ng administrasyon. Do you share the same sentiments? Well, nagtataka nga ako Obsession. Bakit tinatarget nila si Pastor, ang daming problema ng bansa. Ordinaryong o kung baga, maraming warrant of arrest na inisyo ang hukuman. Trabaho nila yan na ipatupad nila. Kung hindi nila ipatupad, resign na lang sila sa mga trabaho nila. Pero malapit na po ang SONA. Pero bago yan, Atty. Sal, paano po ito makaka-apekto sa seguridad ng bawat miyembro, bawat manggagawa ng KOJC sa iba't ibang bahagi ng bansa? Yan nga ang problema dyan teka muna, matanong ko, ano naman nangyari kasi doon sa kasong ihahabla itong mga leaders ng PNP na siyang naging mga utak ng illegal pagsalakay dyan sa Kingdom of Jesus Christ? Nai-file na ba? I believe, sir, may mga movement na ang ating legal team para po asikasuhin po yung mga bagay-bagay na ganyan at hindi po sila nagpapabayaan naman meron ng mga gumagaon. Hakbang. Para usigin na yung mga yan. Pakulong na natin yung mga yan. At malapit po ang SONA. Do you think kinahabol ito, Atty. Sal, para magkaroon po ng, alam mo na, achievement? Actually, I don't think si Presidente Marcos Jr. magkaka-interest dyan. Ang mga hat na hat dyan, yung mga subalterns niya, gusto magsip-sip kay Presidente Marcos Jr. Yun lang yun.
At malapit na rin po ang 2025 midterm elections. Attorney, politically motivated ba ito sa tingin po ninyo? Lahat yan, kasama yan. Alam mo, pag yung halalan, talaga nang hinahanapan nila ng paksay na pwedeng sila ay mailathala sa dyaryo, lumabas sa mga newscast, lalo-lalo na yung mga interesadong tumakbo o re-electionista o tumakbo. Yun, political lahat yan eh. Oo, lalo pat mukhang yan yung paksa mo, attorney, sa yung counterpoint sa Manila Times. Nako, dami. Publicity seekers. Marami pa yan. Part 1 lang yan. Meron pa sulod pa to. Marami. Tatatlo pa lang ang binabanggit natin yan eh. Pero sir, your reaction, sinabi po ni PNP Chief Marbil na posible rin mag-file ng kaso o reklamo ang kanilang hanay laban kay dating Pangulong Duterte for obstruction of justice. As we all know, KOJC Administrator for Properties po, si dating Pangulong Digong. Hindi ko naman maintindihan kasi si PNP Chief. PNP Chief, mawalang galang na sa'yo. Magkonsulta ka muna sa abogado mo. Kasi wala kayong basihan. Ang batas sinasabi, kailangan knowingly, willfully, harboring a criminal or concealing a criminal. Pag meron kang ginawa that will delay the arrest, the investigation, the prosecution, yun ang obstruction of justice. Wala naman, sabi nga ng Korte Suprema, sa isang kaso, 2021 lang yung kaso Sabi niya, kasi merong isang abogado, Attorney Luis yata, kung di tayo nagkakamali yung pangalan, Luis ba o San Luis? Dinimanda siya ng obstruction of justice. Kasi, yung may warrant of arrest, nagpunta sa kanya. Kliyente niya Alam niya na may warrant of arrest magpapapirma sa kanya ng isang pleading motion for reconsideration. Dinimanda yung abogado kasi sabi nung nagdemanda ang gobyerno, hindi mo, nandun na pala sa opisina mo. Ba't di mo sinuplong sa amin yan? Dinimanda siya. Dinag-file. Una, kung hindi ako nagkakamali, yung MTC, sinabing obstruction of justice. In-appeal sa RTC. Sabi ng RTC, hindi obstruction of justice yan. Dinismiss. Takbo ang gobyerno sa Court of Appeals. Sabi ng Court of Appeals, tama yung RTC, walang kaso dyan. Ayaw pumayag ang gobyerno, takbo sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, 2021 ito sabi niya, kailangan merong evident overt act na may ginawa para talagang i-obstruct niya. Wala naman Kaya naman nagpunta yung tao doon para magpapirma. Madalit sabi, kailangan, mali kasi sinasabi nila na si Presidente Duterte, nagsabi daw na, alam ko, secret, kayo naman. Pinapatawa lang kayo ni Presidente Duterte Jr. Ano naman kagad? Kagat naman kagad kayo. Unang-una, if you remember, may mga press con siya, di ba? Earlier on. May sinabi niya nasaan si alam niyo ba nasaan? Nandun lang yan sa Tamayong, wala na may ibang pupuntahan niya. Madali sinabi niya na nga Kasi he's just using his common sense. Dahil saan nga naman pupunta si pastor? Hindi ka naman makaalis ng Davao na hindi ka makikita. Siyempre, sasakay ka ng sasakyan o eroplano. Sa dami ng tao, kilalang tao. So, malalaman. Kaya, pwede ba mag-aral muna kayo ng inyong batas? Sige, file nyo para pagtawanan kayo. Tsaka, maaari din siyang balikan ng dating presidente. Abogado yun, Attorney Sal. Malicious prosecution. Kaya natatawa lang sa iyo si... Hindi ko pa siya nakakausap tungkol dito. But knowing him, tatawa lang yan. So, yun guys. Salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutan i-subscribe, like, share ang video nito. Peace out!